Hello guys, welcome ulit sa BPTV. Okay, kung saan dito ay nagbibigay tayo ng tutorial patungkol sa Pi network. Okay, so in today's video guys ay mag-discuss tayo about mainnet checklist. Ano ba itong mainnet checklist? Itong pinagkaguluhan ng mga pioneers ng Pi. Okay, so bago ito magsimula guys, para lang na kung bago ka pa sa channel na to, mangyari po lamang ay please support me with a share, like, and subscribe. Pindutin nyo rin ang bell all button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload natin. Okay guys, tuloy na tayo. Okay, in today's video guys, mainnet checklist ang topic natin. Kung nasa dashboard ka ng PyMiner, ay ganito ang makikita mo. Ito yung sa akin. At sa nakikita mo dyan, meron diyang button na tinatawag na mainnet checklist sa baba. Okay, meron diyang read more. Pero concern ako dito sa mainnet checklist. Okay, ano ba ito? Okay, so para malaman natin guys, ay pindutin natin itong button na mainnet checklist or punta ka rito sa menu, which is yung tatlong horizontal bar sa top left. Okay, kung pindutin natin yan, meron diyang menu na home mainnet. Ito yung mainnet katulad din sa button na yellow button na yun. So, mainnet, press mo lang ang mainnet at ito ang makikita mo. Pagdating ito sa baba ay nandyan yung tinatawag na mainnet checklist. Okay? So, balik tayo guys. Gamitin natin itong push button na itong mainnet checklist button sa baba. Okay? Pindutin natin to. Balik ka rin doon, okay? O diretso na, okay? Sa mainnet checklist. Okay? Napakaraming information dito guys. But basically, ang mainnet checklist is a list of requirements. Nakita mo dyan, requirements. May mga boxes yan guys. Ang sa akin ay green na. Kung bago ka palang makita mo ito, puro purple ang kulay nito. Box number 1, 2, 3, 4, 5, hanggang sa 9 yan guys. So, ganyan na makikita mo sa iyo. Number 1 up to 7. Hanggang 9 ito guys. Listahan yan ang mga requirements na kailangang masatisfy or makomplete mo para mapakinabangan mo yung Pi na nakikita mong na mina mo dyan sa taas. Katulad sa akin, 106.57149. Okay? So, requirements ito guys. So, kung bago ka pa, pumasok dito sa pag-mining ng Pi, ito ang una mong gawin on day 1 up to 30. So, dito sa mga listahan na ito guys, na mainnet checklist, itong boxes 1, 2, 3, 4, 5, 6 is expected na makomplete mo guys or mag-green ang kulay niyan within 3 months pag sign up mo. Okay, so nag-start ka ng mining day 1 hanggang sa 30 days, expected na itong mga boxes na to ay nakumpleto mo na hanggang sa box number 6. Okay, so ano naman itong box number 7, 8, and 9? Bakit pa yan? Naka-violet pa yan at yung iba naka-gray. Dahil yung box number 7, 8, and 9 has something to do with KYC application. Okay? Yung KYC, napaka-importante niyan guys dahil yan ang basihan, final requirements para mailipat yung Pi mo doon sa mainnet Pi wallet mo. Okay? Dahil once nandun na migrate na yan doon sa Pi wallet, pwede mo na siyang mapakinabangan guys. Either pwede mo siyang ibenta, pwede mo hintayin, o pwede na yung i-trade mo sa mga exchanges, mga crypto exchanges. Okay? So, yan ang hinihintay natin. But for now, isa-isahin natin itong mga requirements na to guys. Okay? So, balik tayo sa requirement number 1. Okay? Mainnet checklist. Basahin ko lang. Please follow these steps to prepare for the transfer of your Pi mobile balance into mainnet. At yung mainnet na yan yung pinaka-ecosystem ng Pi network. Meaning, lahat ng mga mined Pi natin ay dapat mailipat dyan sa
mainnet ecosystem para mapakinabangan siya na pwede mo siyang pambili, pwede mo siyang palitan, or pwede mo siyang ibenta, or whatever you want to do. By now kasi guys, for pa now, na nandito lang ito sa mobile mo, number na yan, hindi yan pera. Basically, ano lang yan, it's just a number in your mobile phone. Kung hindi mo masatisfy itong mainnet checklist ay walang pakinabang yung mga numbers na yan. Okay, so ano-ano ba ang mga requirements na dapat gawin mo? Okay, punta tayo sa box number 1. Download Pi browser. Kung makita mo to guys, kung naka-violet pa yan, ang nakita mo rito sa completed ay nakalagay dyan start. So kailangan mo siyang pindutin at gawin mo yung sinasabi dyan, i-download mo yung Pi browser app. Okay? Pag-click mo niyang start, pupunta yan doon sa download Pi browser. So ano ba itong Pi browser? Ang Pi browser guys is another applications wherein nandun lahat ang other applications ng Pi network na hindi concerned about mining. Okay? So marami doon marami sa Pi browser. Mamaya ipakita ko sa iyo kung ano yung Pi browser. Maraming buttons doon at marami kang magawa doon. Okay? So, kailangan i-download mo yung program na yun. Pagkatapos mo ma-download, pag na-okay na siya, na-download na siya, magiging green na ito guys at nakalagay na dyan, completed. Okay? See, install Pi browser. Ganyan kita mo. Sign in to Pi browser. Hindi ko na i-proceed ito guys kasi na tapos na ako dyan. Okay? Balik na lang tayo. Okay. Madali yung gawin guys, yung box number 1. Ano naman itong box number 2? Create a Pi wallet. Sa akin, completed na. So, hindi na rin ako papasok dyan. Basta kung ipindot mo yung, instead of word completed, kung naka-violet ito, ang nandyan is start. So, click mo lang yung start at go through the process. Create a new Pi wallet. Pindutin mo. Pagkatapos noon, ipakita sa iyo yung tinatawag nilang 24-word passphrase. Okay? 24-word passphrase na just a reminder in creating this Pi wallet. Pagkakita mo ng kung ipakita sa iyo yung tawag nito passphrase, 24-word passphrase. Ang gawin mo guys, huwag mong basta-basta na mag-proceed ka. Ang gawin mo is snapshot mo yon at itago mo yon at ikopya mo sa papel bago ka mag-proceed, okay, to create the Pi wallet. Kasi napaka-importante yun ang gamitin mong password pag-access sa Pi wallet mo. Otherwise, kung hindi mo na matandaan ang Pi passphrase mo, wala ka nang access doon sa Pi wallet mo. Good as na yun, mawala na yun. Only option na pwede mong gawin is to create another one to go through this procedure box number 2 again para lang makakreate ka ng bagong passphrase. And once you do that, nag-create ka ng bagong passphrase, kailangan gawin mo rin itong number 3 which is confirm your Pi wallet. Okay? So, halimbawa na na-keep mo na yon at na-create ng balik ka rito, maging green na itong box number 2. Dito naman sa box number 3, confirm your Pi wallet. Okay? Usually, itong pag-confirm na to, saka mo pa ito magawa 24 hours bago pagka-create mo nung Pi wallet. So, balikan mo lang ito. After 1 day, balik ka rito. Click mo na naman itong start confirming and then, magiging green din yan. Okay. So, proceed na tayo sa box number 4. Commit to lockup completed. Lockup configuration. So, itong committing to lockup, okay, to lockup configuration, ibibigay sa iyo guys yung choices. Ilang porsyento ba sa collected Pi mo ang i-lock up mo rito, meaning hindi ilipat doon sa wallet mo. Okay? Papiliin ka dyan, 0, 25, 50, 100, 200%. Okay? And then, meron ding number of years doon. 1 to, usually maximum is 3 years. Okay? Pag i-commit mo yan guys, ibig sabihin yung mo rito, yung collected Pi mo,
hindi ito may lipat doon. Pag sinabing 100, katulad niyan yung meron akong 106 pi. Pag sinabi kong 100, di 106 pi, hindi yan mailipat doon. Hindi ma-migrate yan doon sa mainnet. Okay? So, ganun lang meaning noon. So, kaya lang, kailangan mong mag-commit ng ilang porsyento dyan. At least, below 100. Kasi, para magpatuloy pa yung pagmamining mo. Pag sinabi mong 0 ang i-commit mo, di titigil na rin yung miner mo. Okay? So, ganun. So, gusto nilang mag-commit ka na ilang porsyento ang iwan dito. Okay. So, after that, merong button dun sa baba na sabing commit. Commit lockup configuration. So, magiging green na rin ito. Okay. Proceed na tayo, guys. Dito na sa number 5. Secure your account. Sa akin, completed na. Otherwise, yan ay naka-side. Na dito, maraming pioneers ang hindi nakakompleto dito for some reasons. Kasi, ito, kailangan kang mag-send ng 4-digit code doon sa phone number na nasa sa Amerika. Sending message to a number doon sa Amerika. So, para makumpleto yan, guys, kailangan yung cellphone mo, kailangan merong load para makasend ng text message. Okay? Kung nakakabit ka lang sa Wi-Fi o di kaya kung anong nakadata ka lang, hindi yan papasok kasi kailangan niyang mag-send ng SMS papunta sa US number. Only then, makumpleto mo yung secure your account. Okay? So, kung hindi man siya magawa in one go, doon sa automatic, pag-click mo ng button, send SMS, then, gawin mo, meron doong button na yung manual verification, yun ang i-click mo, and then, punta ka sa messaging app mo, create a new message, isulat mo yung US number na yun, which starts with +165, and then, meron siyang 4-digit number na gusto niyang ipa-message niya doon sa phone number na yon. Then, ma-confirm itong phone number mo at magiging green na rin ito. Okay, next. Pagkatapos niyan, dito sa number 6, sign acknowledgement to receive tokens. Okay? Complete na rin ito sa akin. Read and sign the token acknowledgement which is required to migrate your transferable Pi balance to the mainnet blockchain. Okay, kailangan mo rin yang i-accept. Mayroong button doon sa baba, basahin mo lang, and then scroll up, then makita mo doon sa baba, mayroon doong sign acknowledgement. Once it's done, katulad nito ba, sign acknowledgement, i-scroll up mo lang, dito sa baba, meron yang ayan, sa akin, natapos na, so mayroong wallet address, digital signature, meron na nakalagay. Pero kung dyan, i-click mo lang yung accept. Okay? So, balik. Then, tapos na tayo, guys. So, that you are expected to do within 1 month, up to box number 6. Now, what happens dito sa box number 7? Okay? Now then, kung i-click ko to dahil hindi pa rin ako tapos nito, ito ang matagal, guys. Okay? KYC, identity verification, is a prerequisite to transfer your mobile balance to the mainnet blockchain. Okay, click natin. Anong mangyari? Kung mag-apply tayo ng KYC. Okay, pupunta siya dito sa KYC screen. At anong makikita mo? Ganito. Ang sabi dyan, thanks for your interest in Pi KYC verification. Slots are not available at this time. Stay tuned. You will receive an invitation as soon as one becomes available. Okay? Now, meron ditong note, guys. Remember, you must complete at least 30 mining sessions before you can apply for KYC. So, na-gets mo? Yung 1 to 6, pwede mo yung gawin. Pero itong number 7, kailangan nakatapos ka muna ng 1 month or 30 days of continuous mining bago ka maka-apply dito. At pag-apply din dito, ito rin ang makikita mo. Meaning maghintay ka rin ng invitation dahil walang slots available. So, every day, nagpupunta ako rito hoping na meron ng slot available. Kasi kailangan mo siyang i-monitor
Then, proceed to KYC. Ang KYC lang naman is nothing but verification to make sure na tao yung nag-operate nitong cellphone at hindi robot or whatever. Unique ka na tao by giving your IDs. Kailangan mo na magbigay ng selfies. Ganun lang. Okay? Then, matapos itong KYC. So, for now, balik na tayo. Click ko itong OK. Ayaw naman niya. Ito loading. Means walang slot available. So, hindi ako makapag-apply pa. Okay. Back and back. Now, dito guys, ito yung Pi browser. Kung na-lock up ka rito guys, pwede ka makabalik doon sa miner, Pi mining, by clicking this Pi symbol. Mine. Itong icon na sa left side center. Okay. Click ko to para makabalik tayo sa miner natin. Okay. At babalik tayo sa mainnet checklist. Click ko itong button na mainnet checklist. Okay. Ano itong mga nasa baba pa? Now, itong 7 ko guys is pending. At bago ka makaproceed, kailangan naka-green na yan at tapos na yan. Okay? So, itong box number 8 to 9, wait for KYC results. So, kailangan nating i-monitor yung result natin kung anong resulta doon sa verification mo. Okay? And then, next, at final step is migrate to mainnet. Okay? You'll be automatically added to the migration queue if you have finished steps 1 to 8. Okay? Your transferable balance will be migrated into your wallet on the mainnet blockchain. After the transfer to mainnet, there will be a 14-day pending period. The unblocked portion will be free to use immediately after the 14-day pending period, while the lock portion will be transferable only after the expiration of the selected lockup duration. Okay? Yung lockup duration, yan yung nasa box, previous box na kinumit mo. Pag sinabi mong 100%, then yung lockup portion noon, 100% ay hindi may lipat yun. Okay? So, ito ay you just wait until pwede ka na mag-KYC, then matapos mo ito lahat, guys. And once matapos mo ito, saka pa lang mailipat yung MinePi mo papunta sa wallet mo. Once nandun na sa wallet, pwede mo na siyang gamitin. As in, pwede mo ibenta, pwede mong pambili, at lahat na lang na pwedeng gawin sa Pi as if it is crypto. Okay guys, hanggang dito na lang ang video ito. Thank you and good luck. May God bless us all. Okay?